Ang misteryosong imaeng ito na lumabas daw sa larawan ng namayapang si Marlon hindi may paliwanag ng mga naulila niyang pamilya. Pagkatapos nung isinom na nila, ang nakikita nila ron, isang tao, nakaitim. Pagkatapos yung nakahiga, tao rin. Ang hindi rin may paliwanag na nakuna naman sa tabi ng puno ng buko ng araw ng multo. Nung pinicturean ko po yung puno, may bigla pong lumabas na parang mukhang engkanto. Tapos yun po, nung time na yun, parang kinilabutan na kami. Sino naman kaya ito kung totoo? Unang tingin nga po agad nila, kita po nila na mukhang engkanto talaga. Inilapit namin sa mga paranormal expert na mga nakakabagabag umanong mga misteryo. Isa-isa nilang siniyasat kung may katotohanan ng mga kwento o nilikha lamang ang mga ito ng malilikot na imahinasyon ng tao. Unang inimbestigahan ng mga paranormal expert ng umano'y pagpaparamdam daw ng kaluluwa ng namayapang 31 taong gulang na si Marlon. Yes. Dumalaw sila sa nooy nakaburol pa niyang mga labi. Nakausap din nila ang kumuha ng litrato na si Nelson. Pati ang mga kaanak ng yumao, ikinuwento kung paano nila natagpuan ang bangkay ng nagpakamatay na si Marlon. Pinuntahan ng mga paranormal expert ang lugar kung saan daw nakitang nagbigti ang pinaglamayan nilang kaanak. If it's a person, it's in a... What if he's wearing clothes or something? Ang kabahong kung saan din siya nakahimlay sinuri rin. At sinubukan din nilang isadula kung paano ang posisyon ng pagkuha noon ng litrato. Itong part kasi nito, merong area na glossy. Itong nasa gitna yung glossy daw. Itong nasa paligid, hindi siya glossy. So, sa chemical distribution, pati yung UP nung picture, pag tinamaan ng flash, yun yung nilagay nung parang kulay white ang image. So, hindi ko siya multo. May mga aparato rin silang ginamit para matukoy raw kung nasa lugar pa ang kaluluwang ligaw umano ng namayapang si Marlon. Ayon sa mga nagsuring paranormal expert, walang anumang indikasyon na nasa lupa pa ang kanyang kaluluwa. Wala raw silang dapat pang ipag-alala dahil maaaring sa mga oras daw na yon nakatawid na sa kabilang buhay ang kanilang namayapang kaanak. Kung wala siyang mabigat na problema, wala siyang sakit sa loob na dinadala sa ngayon dahil peaceful yung soul niya. Sunod namang siniyasat ng mga paranormal expert ang pinanggalingan ng sumunod na misteryosong litrato. Gamit ang aparato nilang may thermal infrared scanner, inalam nila ang temperatura ng puno. Sa paraang raw ito kasi malalaman kung may kakaibang nananahang espiritu o kaluluwang ligaw sa sinasabing mahiwagang puno ng buko. It just changes to 26, 24, 27. We tested out the thermal kasi usually pag may something weird or kakaiba, nagbabago agad yung temperature. So, as of now, it just changes with the 26, 24, 25. Hindi ganun kagrabe pagbabago niya. Sa pamamagitan naman ng instrumentong kinetic belt, malalaman kung may kakaibang enerhiya sa paligid na maaaring senyales daw ng pagkakaroon ng elementong hindi basta nakikita ng dalawang mata. Pero ang naging pagsusuri sa lugar, walang himala. Para raw magkalinawan, ipinaulit kay Benji kung paano niya ginunan ang larawan.
lumabas ang mas marami pang liwanag. Dito na nila natuklasan ang punot bunga ng misteryo. Yun ang tinatawag namin pareidolia sa psychology. Kumbaga, ang diwa or ang utak kasi ng tao, mabilis yan maghanap ng pattern. Yan, kung makakakita sila halimbawa ng pattern na parang merong mata, parang merong ilong, kumbaga, makakakita sila ng muka kahit wala naman talagang muka. Kumbaga, everything is normal, walang nag-register na positive dun sa mga gadgets namin. So, kumbaga, walang multo or walang nagmumulto dyan sa pagitan ng dalawang puno. Kumbaga, yung nakita sa camera, talbog lang yun ng ilaw dun sa tinatawag natin condensation precipitate. Itong pattern na to, katulad siya nung isang tao nakasmile. Yan, halimbawa. Ipinaalala ng mga paranormal experts sa mga residente ng barangay ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa mga nakikita, naririnig o nararamdaman nila sa paligid. Sabi ng puno siya, Sabi nga ng isang kasabihan, mas marami raw ang namamatay sa maling akala. Katang isip lang ng tao yun. Nasa sa isip lang natin yung mga nakikita natin. Pero sa totoo lang, gusto ko pa rin maka-experience kung talagang totoo, hindi. Sinuri naman ng eksperto sa pagkuha ng mga litrato ang mga larawang Marami kasing mga dahilan lalo na sa bagong technology ngayon. Minsan hindi pa ganun ka-appropriate, hindi ganun ka-inalagaan din minsan nung gumagamit. So nagkakaroon siya ng mga anomaly sa image. Minsan natatamaan, namamagnify, wala namang image, kundi nakikita ko parang mas marami lang ilaw sa parting yon. Tsaka mukha rin siyang puno, hindi siya mukha. nilikha raw ng may kanya-kanyang kakayahan ang bawat tao, pero may mga binayayaan daw ng sobra-sobra pa sa nakikita ng iba. Nakakatakot daw ang iba nilang nakikita, pero mas nakakatakot daw ang mga kinakatakutan na maling akala naman pala. Susunod! Nung tinanong ko kung ano po yung kabilang bundok, ang sabi po nila ay Mount Cristobal. Sabi po nila ay Devil's Mountain daw po yun. Nung tinanong ko po kung bakit nila nasabing Devil's Mountain, kasi sabi nila marami daw po mga maligno doon. So, bali, yun ang gusto ko pong ma-discover.